of His name. Amen? The power of His name, na po, in you. Amen? So, dito po, patayin ko po yung camera ko, no? Sometimes, amen. Welcome po sa mga bagong pasok. Ayan, hi Ate Pem. Ayan, labas mo na yung take down note, no? Hindi kita i-share ng ano ko, ng take down note ko pag di ka nakinig. Praise God. So, ano po bang ibig sabihin when we carry, amen, the God's name? Na po, napakahalaga po na maintindihan natin na pag tayo po ay daladala natin ang pangalan ng Panginoong Diyos. No? There's a few name. Amen? There's a few ways po. Now, few name and few ways the name of God function in our life. No, hindi ko po sinasabi na dalawa yung pangalan. No po? Ang sinasabi po, dalawang way po kung paano nagpa-function ang pangalan ni Jesus sa mga buhay natin bilang mga mananampalataya. Amen? Uulitin ko po. There is a couple of different ways the name of God's manifest in our life. Amen? Na po? Dalawang paraan o different kind po na nagmamanifest ang pangalan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Sa lahat po ng tunay na tumanggap, pamute nga po, Ate Kat, sandali. Salamat po. Amen. So, dalawang different ways kung paano nagmamanifest ang name ni God sa iyo at sa akin. Sa mga tunay po, no? Sa tunay na sumampalataya at talagang naniwala po sa Panginoon. Amen. Kaya, napakahalaga po na intindihin natin to, no, kung ano po yung dapat nating malaman. Because the name of Jesus in our life is victory. Amen? Katagumpayan ito para sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya lang, ito nga pong pangalan ni Christ na po, is completely different things than simply being saved. Na po, hindi lang to simpleng tumanggap tayo na po ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Katulad po ng sinabi sa 1 John 1:9, 'di ba? If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. No, 'di ba, sa pangalan ni Jesus, 'di ba, siya po ang naglilinis sa atin tuwing nagko-confess tayo ng mga kasalanan natin. Siya po'y tapat. No, yun po yung we cannot deny na tapat ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Even ikaw at ako, hindi ka tapat sa Panginoon. Nananatiling tapat ang Panginoon po sa ating lahat. So, when we call the Lord, no, when we call the name of the Lord and we confess our sin, He is faithful to forgive you and forgive me. If na po, ikaw ay sincere, 'di ba? Sa paghingi mo ng tawad sa Panginoon. Kapangyarihan niya po na magpatawad. Amen? So, kapag tayo naman po ay nasa difficult time ng buhay natin, no, katulad ng mga kinakatakutan natin, katulad ng mga tinuro ni Ate Jolly kahapon, no? God will deliver me. Amen? Ililigtas naman tayo ng Panginoon. Amen? Kung saan man po yung difficult time ng buhay natin. That the most powerful way the name of Jesus function in our life is only not when you mention it. Na hindi lang po ito basta sinabi mong in Jesus' name. Amen? So, it's not just simply like that. Yung pag-uusapan po natin. Amen? So, the mentioning of the name of Jesus, totoo naman na makapangyarihan po. Wala naman akong sinasabi na hindi makapangyarihan ang pagbabanggit natin na po ng in the name of Jesus. But, na po, there is something different than just mentioning the name of the Lord Jesus. May mas malalim pa po, no, kesa yung simple binabanggit lang natin yung pangalan ni Jesus. In Greek, sa Greek po, na po, ang sabi po sa Bible, when you say in the name of Jesus, it's not actually means sinasabi mo lang yung pangalan niya. Dapat daw po, no, may manners. No, may manners yung way mo ng pagsasalita ng in the name of Jesus. Amen? So, kailangan ginagawa mo to with anoma. Amen? Pag sinabi pong anoma sa Greek, na po, it doesn't mean in the name only. But it's also mean in the character. Amen? Dapat andun ka rin na lumalakad in character of Jesus. Amen? Para mas maging powerful yung name na yon.
Kasi ang pinag-uusapan natin yung power ng name na dinadala mo at dinadala ko. Whenever you see the Bible, na po, sinabi doon na kapag ginagamit mo yung pangalan ni Jesus, dapat meron kang anoma. Na po, means may manners. Na kapag ginagawa mo yon, kapag binibigkas mo siya, amen, kailangan nakikita din yung character sa'yo para maging more powerful. No? Kaya, iba po yung kilala mo siya sa kinikilala mo siya. 'Di ba? Lagi sinasabi ni Ate April pag nagtuturo siya, iba yung kilala mo. Marami nakakakilala kay Jesus. Kilala din po siya ng mga Muslim. Pero bakit pag binabanggit nila yung pangalan ni Jesus, hindi powerful? Even sa ibang mananampalataya, 'di ba? Madalas binabanggit nila in the name of Jesus, pero bakit hindi powerful? Amen? Na po, kailangan din po natin lumakad na may manners, na po, kapag dala-dala mo yung pangalan. Kaya nga, in the name of Jesus, tingnan nyo, may mga nananalangin, na bakit kapag sila na'y nanalangin, madaling gumagaling. Amen? Kasi they carry the anoma. They carry the character. Na po, dala-dala nila. Hindi niya lang dala yung pangalan, na totoo siyang tumanggap, totoo siyang nagsisi, totoo niyang pinapaniwalaan si Jesus, 'di ba? By faith. Amen? Kaya, natutunan din niya ang paglakad sa righteousness. Amen? At habang lumalakad siya sa righteousness, natututunan niya yung character ni Jesus. Amen? So when we mention the name of Jesus, na po, dapat nakikita po, we also live like Jesus. Amen? So, we can mention the name. Kahit palagi mong mentionin yung pangalan ni Jesus, kung hindi mo naman dala-dala at hindi na-express sa buhay mo, nagiging powerless po yun. It's not how about you simply mention, sabi nga. Marami pong nagme-mention. Amen? Pero hindi nila nakikita at hindi nila nawi-witness yung kapangyarihan nun. Kasi expressing the name of Jesus is more powerful than mentioning the name of Jesus. Mas powerful po ang pangalan ni Jesus kung nakikita sa buhay mo. Na i-express mo sa buhay mo. Amen? Kesa yung sambit ka lang ng sambit ng in the name of Jesus. Amen? Kasi po, makikita natin po sa Bible, na makikita natin na may mga nahangahas din po na magsalita or gamitin ang pangalan ni Jesus pero hindi po sila nagtagumpay. Na po? Sabi nga, kapag minimension mo ang pangalan ng Panginoong Diyos at nag-i-express ito sa buhay mo, amen, mas higit mong maiintindihan yung sinasabi at tinuturo sa atin. Na kailangan po nating maintindihan by the Spirit of God na po na may dalawang bagay na dapat nating nilalakaran. Na po, kapag ikaw tumanggap sa Panginoong Jesus at tinanggap mo yung pangalan niya na siya ang sarili mong Panginoon at sarili mong tagapagligtas, ang kasunod nun dapat na i-express sa buhay mo. So, iba yung pagtanggap na po at nakikita sa gawa mo. Ano po, yung tinanggap mo. Amen? Yun po yung nagaganap sa mga tao na tunay na tumanggap sa Panginoon. Na i-express nila yung pangalan ni Jesus, hindi lang po sa pagsasalita, even po sa gawa. Amen? Kaya napakahalaga na po na makita sa atin that we express the name of Jesus in us before we even mention it. Amen? Yung iba kasing mga believers o mga Kristiyano, sabihin ko po, yung mga ibang Kristiyano, amen, they keep mentioning in the name of Jesus, pero hindi mo nakikita na nag-express sa buhay nila. Amen? Na po, nakikita mo sila na banggit ng in the name of Jesus, pero hindi mo nakikita sa mga gawa nila. So, kailangan po nating maintindihan in the spirit, na po sa Spirit ng Panginoon na nasa iyo at nasa akin sa mga totoong tumanggap sa Panginoong Hesus, that demon are not moved when you just mention the name. Hindi mo po mapapamove ang pangalan, ang demonyo, na po, dahil lang sa pagsasambit mo ng pangalan ni Jesus. Hindi mo rin mapapashake ang demonyo dahil lang sa pagme-mention mo ng pangalan ni Jesus.
At hindi mo rin mapapatremble ang demonyo na po dahil lang sinasabi mo ang pangalan ni Jesus kung hindi ito nag-e-express in you. Amen? Kapag hindi ito dumadaloy sa'yo, yung kapangyarihan nito, na po kahit pa magsabi ka ng in the name of Jesus, ng maraming in the name of Jesus, kung hindi nag-e-express sa'yo at hindi mo kine-carry yung power na yon at mine-mention mo lang, amen? Nawawalan po siya ng power, ng kapangyarihan. Hindi dahil hindi makapangyarihan si Jesus, magkaiba po yun. Na po, sa mga tao na po na wala lang ginawa kundi mentionin ang pangalan ni Jesus pero hindi naman nagmamanifest sa kanila. 1 John 4:4 sabi po, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that He is in you than he that is in the world." Amen? So, 1 John 4:4 po. Pabasa nga po sa Tagalog. Nabigay ko ba yun, Ate Kat, sa'yo? 1 John 4:4. Apo, wait lang po. 1, 4 verse, verse 1, verse 4 verse 4. Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at nagpagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa sa Satanas, na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. Amen. So, praise God po, mas makapangyarihan yung spirit na nasa iyo kaysa sa mga bagay na nandito sa mundo. Amen. Kahit ano pa, kahit pa ang pag-usapan natin, espiritu na masasamang espiritu, mas makapangyarihan pa rin siya na nasa loob mo. Kaya nga, ang sabi natin, na i-express mo siya first before mo siya nire-release. Amen? Sa Philippians 4:13, sabi niya po, "I can do all things through Christ who strengthened me." Pabasa po sa Tagalog. Philippians 4:13 po. Wait lang po, sis. Philippians 4 verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. How much God you have? Diba? Magagawa mo daw lahat ng bagay, all things, through Christ, who strengthened me. So, ang tanong ko dito, how much God you have? Diba? How much yung daladala mo? Diba? Para magawa mo yung mga bagay na pinagagawa niya sa'yo. Kasi mahalaga yun. Iba yung sinasabi mo lang sa nag-e-express siya sa'yo. Amen? Na po, na-e-express pati yung kanyang pagka-Diyos. Amen sa'yo. So now, the name first manifests in you before it can be mentioned by you. So dapat mag-manifest muna siya sa'yo, ma-absorb mo siya, di ba? Tanggapin mo siya ng totoo po ha, dahil katulad ng narinig nyo, may mga huwad. May mga hindi totoo. Yes, maaaring pastor sila, maaaring propeta sila na sinasabi nila, maaaring apostol sila, pero may hindi totoo. Amen? So, nangangahulugan, hindi ko sinasabing walang totoo dahil hindi pwedeng magkaroon ng mga huwad kung walang tunay. Amen? Na po, so may totoo. Okay? May totoo po. Hindi ko sinasabing wala. So, dito po sa kwento na pag-uusapan natin, na po, they attempt to mention the name of Jesus. Na po. At ang very, very strange dito, na po, sinabi dito ng mismong pinalalayas nilang demonyo sa katawan ng tao, Jesus we know. Paul we know. Who are you? Sino ka? Amen? So ito po, basahin po natin sa Acts 19:13 hanggang 16. Ay, wait lang po. Acts 19 verse 13 to 16. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus na pinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo.
Kabilang sa gumawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Eseba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit, sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pa't hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Amen. Praise God. So, hindi natin pinag-uusapan dito yung hindi naniniwala. Na po? Kasi anak sila ng pari. Pinakapunong pari po, ano? Sa madaling salita, na po, naniniwala sila. Amen? Sa tinawag nilang Diyos. Amen? Na po, unawain niyo po ito, ha? They called the right Jesus. They mentioned the right Jesus. But there was no anoma in them. Hindi nakita yung character sa kanila. Na po? Alam niyo po, no, maraming mga Kristiyano, na po, sa totoo lang, na po, hindi dahil ikaw, katulad nito po, 7 silang anak, di ba po, anak sila ng head po, head ng mga pari. Head na pari. So, ibig sabihin, na po, laking simbahan ito. Amen? Kaya hindi porke laking simbahan ka, powerful, no, kapag nag-mention ka na in the name of Jesus. At hindi dahil laking simbahan ka, amen, totoong nakikilala mo siya. Amen? Kasi katulad po ng halimbawang ito, hindi po pinag-uusapan dito yung unbelievers. They also know Jesus. Pero nangahas silang gamitin yung Diyos daw, 'di ba, ni Paul. Ano po, hindi lang sila nangahas. Ano po? Ginamit nila, ano po, they're referring to somebody else instead of them. 'Di ba? Sa pangalan ni Jesus na Diyos ni Paul. Diba? Parang ganun yung inaano ko lang po, pero binasa naman sa inyo yung verse, no? Ni-repair pa nila si Paul. Si Tatay Paul, no? Dahil sa ginagamit nila. Bakit hindi yung kanilang sarili? Diba? Because they are empty. Nakita niyo po? So, in natural world, na po, sa mga people sa mundong ito, na po, pwede mo palang banggitin si Jesus ng 24/7 pero walang impact. Amen? Kaya hindi lahat ng nasa church, hindi lahat ng sinasabing Christian siya, hindi lahat ng nag-aaral ng Bible, na po, nasa kanila yung Spirit ni God. Amen? Na po, hindi po lahat. Kahit pa sabihin mo na nag-aaral ka ng theology, kahit pa sinasabi mo na ikaw ay babad, di ba po? Kahit pa sa sinasabi mo na ikaw ay take down note dyan, amen? Tapos hindi na-express sa'yo si God. Amen? Iba yon. Iba po, magkaiba po yun. No? In reality, name of Jesus is not within them. Wala sa kanila yung pangalan ni Jesus. Everything they are saying, lahat ng sinasabi nila is just a performance. Ouch. Performance lang pala. Grabe, lumaki sa church. Ang tatay nila, pastor, ang tatay nila, pari, ang tatay nila, di ba? Pastor or pari, di ba? Tapos, nagpe-perform lang sila. Say it to yourself. Sabihin mo sa sarili mo to ngayon, I don't want to perform. Huwag kang maging performer lang, kapatid. Kaya ka nag-aaral, magsalit ng mga salita ng Diyos, no? Kaya ka nag-worship, kaya ka, di ba? Pakitang tao pag nagdadasal. Amen? Huwag kang mag-perform. Hindi kailangan ng Diyos ng performer. Ang kailangan ng Diyos totoo. Because He is the God of truth. Dahil alam mo, kung anong nangyayari at nagaganap sa mga tao kapag ikaw at ako ay nagpe-perform lang, it's killing people. It's killing people. Pumapatay po ito. Because nowadays, ang nangyayari sa atin, people want to win people, but not win God. Gusto mo nang i-win yung tao,
hindi i-win si God. Amen? Kaya para saan ba? Para saan nga ba kung bakit ka nag-aaral? Para saan nga ba kung bakit ka nagpapalalim? Para saan nga ba? Amen? Mahalaga po kasi yun. Amen? Baka nagpa-perform ka na lang. O baka piniplease mo lang yung mga tao sa paligid mo. Tapos, hindi pala nakita yung Jesus in you. Kaya hindi siya nag-express. Hindi siya na-express sa buhay mo. Amen? So, dito po how do I desire righteousness? Without fulfilling. Oh, sorry. Mali ako ng hugot. So, there's so many people po, nag-a-acting na po sa externally, panglabas lang, no? Nag-a-acting sila panlabas, but inside, they are extremely empty. Amen? Sabi mo sa sarili mo, you're not empty. Diba? Dapat di ka empty. Hindi ka dapat extreme lang sa panglabas. Grabe. Grabe, sobrang init mo. Sobrang init mo, tapos inside, wala pa lang Jesus Christ sa loob. Diba? Wala ka palang daladalang caring power. Amen? Diba? Huwag ka lang externally, dapat nakikita rin inside. Diba? Kasi, madalas po ngayon, yung mga tao, they're acting externally, but inside, they are extremely empty. Amen? So, nakakatakot kasi yun po yung maraming pumapatay na mga mananampalataya ngayon. Ano po? Kaya nga marami po ang mga mananampalataya na natitisod sa mga kapwa mananampalataya. No, kasi kadalasan naman hindi ka matitisod sa mga taong labas eh. Natitisod ka sa kapwa mo mananampalataya. Amen? Kasi you see them empty. Instead na dapat, di ba dapat pastor na to? Di ba nagtuturo na to? Tapos biglang pag nakita mo nasa bahay, grabe, bumubuga din yung bibig sa pagmumura. Hindi mo makita yung yung bunga, di ba? Kaya pinag-aralan po natin yung una, mahalaga yung bunga. Na mahalaga din na maintindihan mo yung kingdom mindset at kingdom asset. Kasi asset ka ni Lord. Hindi natutungkol sa'yo. Amen? Ikaw ang carrier ni Holy Spirit. Ikaw ang carrier ng God dapat sa mundong ito. Amen? So, yung emptiness po within them cannot carry the weight of the name of Jesus. Kasi mabigat to, kapatid. Na mabigat tong dala-dala nating pangalan. Kaya nga, ikaw, Ate Cristita, mag-ingat ka. Na po, lalo na pag sinasabi natin that we are Christian. Believers ako, mananampalataya ako. Mag-ingat tayo. Amen? Kasi maraming mata na nanonood sa'yo. Dito sa lupa, even sa langit. Amen? So when we speak, when words come out in their mouth, na po, in the name of Jesus, kaya kapag nagpo-prophesy din sila over their mouth, di ba po, na nagdi-decree sila over their life, there are things po that don't happen simply because of one thing. They are empty within. Empty po sila inside. They only have the name externally, but they don't have the name internally. No? So, kailangan nyo pong paunawaan, mga mahal kong kapatid, na po, at maintindihan, kailangan nyo itong tandaan. What is internal is eternal. And what is external will expire. Lahat ng mga bagay na internal na ginagawa natin, inside you, katulad ng pagmamahal mo, nagmamahal ka, 'di ba? Ng totoo, ng walang kapalit, 'di ba? Sa mga mga nagkasala sa iyo, 'di ba? No po, yung minamahal mo sila kahit na that is investing internally. Internally 'yon, ini-invest mo 'yon inside you, and that is eternal. Lahat ng mga bagay na ini-invest mo na hindi pakitang tao, that is all eternal. Pero kung pakitang tao ka lang, external ka lang, na po, nag-e-expire ang lahat ng yun. Amen po ba? Na po, mag-amen naman kayo kung nakikinig kayo. Nanonood po ako ng
ating GC sa loob po, baka wala akong kasama. So now, the key po natin in Amen. how do I begin to manifest the name of Jesus within? Paano po natin na po sisimulan na mag-manifest, 'di ba? Yung name ni Jesus inside you at inside me. Na po, so the word, when I mention in the name of Jesus, hindi lang siya external, 'di ba? Yung kapag binanggit mo yung pangalan na yon, you're carrying the weight. So how do I begin to express the name of Jesus within? 'Di ba? Paano ko ito ma-express sa buhay ko? Na makita sa akin to within. In ka ko sa loob po. Kasi ang pagiging Kristiyano, kailangan binabago yung inside mo, then na-express siya sa labas. Amen? Hindi puro pakitang tao, tapos yung utak mo, tuwan-tuwa ka kasi ginoglory ka ng ibang tao. Or napepeke mo sila kasi peke naman pala pinapakita mo. Amen? So number 1 po, number 1 lang po ituturo ko ngayon, iisa-isahin lang natin. Number 1, begin to desire righteousness. Begin to desire righteousness. Na po? Because when you desire righteousness, na napakahalaga na ibigin mo yung desire ng righteousness. Pahanap mo yung Matthew 5:6. Na po? Kasi, when you begin to desire righteousness, it will make you depend on Jesus. Kapag naghahangad ka o nagdi-desire ka na po ng righteousness, ito ay nangangahulugan na nagde-depend ka kay Jesus. Na po, ito din yung makakatulong. This is for your soul also, and this is for your spirit as well. Sabi po sa Matthew 5:6, blessed they are which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen? Pabasa po sa Tagalog. Matthew 5 verse 6. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Sa Tagalog po, they will be filled. Amen? So, but how do I desire righteousness without fulfilling what God's need me to fulfill in others in order for me to walk in righteousness? Na po? Paano ako magdi-desire ng righteousness kung hindi ko to nagagawa? 'Di ba? Kung hindi ako nakakalakad na nakikita ng ibang tao na I'm walking in righteousness. 'Di ba? Mahirap pong ipaliwanag 'yan. Paano mo sasabihin? Kasi sabi ni Lord, lahat ng sumusunod sa kanya, they are my disciple. Makikilala ka nila. 'Di ba? Makikilala ka nila that you are my disciple. 'Di ba? Sabi din ng Lord, my sheep hear my voice. Kasi ang mga sheep, pag narinig nila ang voice ng God, sumusunod sila agad. No? So, sabi nga ni God, kapag kinikip mo ang kanyang commandment, 'di ba? 'Di ba? Ikaw yung kapamilya niya. Amen? So, the Bible said, Jesus is our righteousness. So, kapag ang righteousness mo nakadepende kay God, 'di ba po, you can consider yourself as righteous. 'Di ba? Hindi sa sarili mong gawa. Kaya nga wala daw sa ating makakapagmalaki, no? Mga verses po na magpapatotoo that Jesus is our righteousness, siya ang ating katwiran, kaya pinapakinggan ni God yung ating mga prayer, kaya pinapakinggan ni Father God yung ating mga dalangin, yung mga kahilingan natin because Jesus is our righteousness. Roman 1:17, sulat niyo na lang po. Roman 3:21, 22, Roman 10:3, no po, and 2 Corinthians 5:21, 2 Peter 1:1, and Philippians 3:9. Sabi niya dun sa Philippians 3:9, amen, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, and the righteousness which is of God by faith. Amen? Tagalog po, Philippians 3:9. Wait lang po. Philippians 3 verse 9. 3 verse 9. At ako'y na may maging kanya, hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo.
Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumasampalataya ako kay Kristo. Amen. Kaloob po, no? Hindi ikaw ang righteous, Ate Jenna. Hindi kaya mo nagagawin mabubuti na yan dahil sa'yo. Dahil yan sa conviction, dahil yan sa manifestation ng banal na spirito, Ate Jerani. Kaya ka nakakagawa ng mga bagay na mabubuti, kaya ka nakakapagpatawad, kaya ka nakakasunod sa salita ng Panginoon. It's not about you. Amen? Na po. Pero, binabahagian tayo ng glory ni Lord. Kaya nga yung mga tao nagpapasalamat sa iyo Dahil sa kabutihan mo na pinakita sa kanila, di ba sabi ng Panginoon sa Proverbs, wala namang masama, pasasalamatan nila yung pangalan ko sa pamamagitan mo. Gagamitin ka ng Diyos. Kaya hindi masama po na pinasasalamatan tayo. No, kasi nagiging effective tayo sa buhay nila. Kasi nakikita nila, lumalago sila. Amen? Naidadala mo sila closer to God. Amen? Kaya sila nagpapasalamat sa buhay mo kasi lumalalim sila na dati po, madali lang silang maitangay na parang mga bata. Di ba? Pero ngayon, dahil natuturuan sila, may nagbabantay sa kanila, di ba po? May nagpapaunawa sa kanila ng salita ng Panginoong Diyos, tumatatag sila. Di ba? Tumitibay sila. Nagpa-persevere sila kasi nadaragdagan yung hope nila. Amen? Kaya napakahalaga po ng ating mga pananampalataya, lalo na yung mga leaders na grabe yung pananampalataya po na nagmamanifest even sa kanilang mga disciples na pinagkatiwala ng Diyos. Sinasabi ng ibang tao, kailangan may secret place ka. 'Di ba? Have a true relationship with God. 'Di ba po? 'Di ba? Tapos yung iba naman, crave to be holy. Kailangan mauhaw ka sa pagka-holy kasi siya ay holy. 'Di ba? Or truly concentrate mo yung sarili mo. O i-consecrate mo yung sarili mo. Hindi po. Ang righteousness po ay galing kay Jesus, hindi sa'yo. Bilang mananampalataya, kailangan po nating maintindihan na ang righteousness natin is galing kay Jesus. So, begin to desire righteousness. Kaya, yun yung number 1. Para mag-manifest sa'yo yung name ni Jesus at power ni Jesus, you have to desire righteousness. Parang sinasabi lang po, you have to desire Jesus. Amen? You have to desire Jesus. Amen? Listen, hanggang nyo po ito, no? Hindi ka nagiging righteous dahil mapanalangin ka. Na po? Hindi tayo nagiging righteous dahil mapanalanginin tayo. If you don't understand what is righteousness, na po, mahihirapan kang ma-achieve yung mga sinasabi na nakasaad sa Bible. Kaya bilang mananampalataya po, kailangan mong maintindihan na ang righteousness mo, ang katwiran mo, kaya ka nagdidiman sa Lord, kaya ka nagsasalita, nagre-request ka kay Lord, kasi yung righteousness natin nasa pangalan ni Jesus, na kay Jesus. Amen? Kaya, prayer doesn't make you righteous. Hindi dahil dasal ka ng dasal, nagiging righteous ka. Hindi po. Hindi po ganun yon. Or nagpa-fasting ka, kaya ka nagiging righteous. Hindi po ganun. Praying is good. Hindi ko po sinasabi kasi, umano rin ako. Talagang nagbababad din po ako sa prayer. Pero hindi yun ang dahilan kung ba't ka nagiging righteous. Amen? Na po? Wala pong, hindi dahil sa prayer, kaya it makes someone righteous. Hindi yun. We are righteous because of Jesus Christ. Jesus Christ is our righteous. So what does it mean? Na po, kapag si Jesus ang righteousness mo, ibig sabihin po, it is the same way nung sinanggap mo si Lord as your Lord and Savior. Nung sinabi mo na, Lord, save me from my sin. I need to rely on Him. Kailangan mong mag-rely sa Kanya in order for me to have the right standing with God. Para magkaroon ka ng tamang pagtayo sa harap ng Panginoon. Kailangan si Jesus Christ. Kaya nga, tuwing lumalapit tayo, di ba, na may pagsisisi, na ang nakikita na po ng Panginoon, yung anak niyang si Jesus, hindi na si Ate Beverly. Na po, hindi na si Ate Annalisa. Hindi na si Ate Fem. Yung anak niyang si Jesus ang nakikita niya. Amen? So, the biggest error po ng mga believer na po nowadays, na ginagawa po ng bawat believer nowadays over and over again, na po, that yes, we are saved by the grace. But the moment we saved by the grace, we continue. Na po, nagtutuloy-tuloy yun. We continue. Na po, hindi po yung kasi minsan, akala natin,
We take over from what God has done and we try to become righteous. Amen? No po, minsan kasi ang akala ng iba pa dahil tinanggap mo na si Jesus Christ, parang ikaw ang magtatrabaho ng righteousness mo. Hindi po ganon. Kung paano mo rin tinanggap na ikaw ay ligtas because of Jesus Christ, ganon mo din tinatanggap ang righteousness. Tuloy-tuloy po yun. Hindi yun humihinto. No po, hindi yun humihinto. Dire-diretso po yun. Ang paglilingkod, dire-diretso. No po? Kaya napakahalaga na maintindihan po natin ang atin pong righteousness. Amen? Hindi po yun natatapos sa pagtanggap lang natin. Dapat dire-diretso. Kasi kung sa atin lang po, we cannot. Our righteousness na sinasabi mo o yung mga ginagawa mo is filthy rag lang po. Mabruming basahan sa harapan ng Diyos. So kung pinapagmalaki mo, mabait naman ako. 'Di ba? Matulungin naman ako, that is all filthy rag. Maruming basahan po sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya the reason why many struggle in prayer, na po, maraming nag-i-struggle sa prayer, they cannot be consistent sa kanilang prayer. Amen? Kasi po, 'di ba? Akala nila kapag ikaw nga yung righteous. Alam mo 'yon? Feeling mo ikaw yung righteous. Kaya pag nakagawa ka ng kasalanan, nahihirapan ka na lumapit. 'Di ba? Hindi ka na makalapit kasi makasalanan naman ako. Ay, kasi nakagawa ako ng kasalanan. 'Di ba po? Alam niyo po we can rely in prayer. Hindi lang tayo pwedeng mag-rely po sa prayer because kapag hindi mo naintindihan yung Jesus Christ is our righteousness, paano magiging powerful yung prayer mo? Amen? Kung hindi mo alam kung saan mo kinukuha, kung saan mo hinuhugot yung kapangyarihan na yon. Amen? Kaya ka lumalapit sa Diyos kasi nagpapakumbaba tayo sa Kanya. Amen? Kaya tayo dumadalangin kasi alam mo na may magagawa siya. Amen? Pero hindi natin iisipin na because we are righteous, 'di ba po? We are righteous because of our own works. 'Di ba po? Nakakalapit tayo ng paulit-ulit sa Panginoon kasi po kay Jesus. Amen? Dahil si Jesus, dahil naniniwala tayo na paulit-ulit din tayong pinapatawad ng Panginoon. Amen? I and you, ikaw at ako, we need to understand that without Jesus, para kang walang paa. Without Jesus, para kang no leg na nakaka-stand before God. Hindi ka makakatayo sa harap ng Ama. Diba? Because I am not righteous and you are not righteous. Hirap nga tayong kuhaan ni righteous tapos sasabihin mo pa holiness. Amen? Kaya nga anything na you try to do, by yourself, amen, mahihirapan ka talaga. Everything that you try to do na mag-i-equate sa righteousness na akala mo, hindi, lang yun. Iluluwa lang yun ni Lord. I-split out lang tayo. I-split out lang tayo ni Lord. Kasi nga, we are wearing filthy rag sa harapan niya kung hindi si Jesus Christ ang ating righteousness. So, without that understanding, because sometimes, nagra-rush tayo to become holy as He is holy. Nagra-rush tayong mga mananampalataya o yung mga Kristiyano po na maging holy. So, what does actually means? How do one become holy? Paano naman po tayo magiging holy? Amen? Righteousness nga, hirap na hirap tayo. Diba? Parang abutin natin kung di natin maiintindihan na si Jesus is our righteousness. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Kanya. Siya yung inalay sa altar na pinakahuli, ultimate sacrifice na pinag-usapan natin last week. Amen? So, hindi po dahil sa prayer mo din, kaya ka nagiging holy. It's not like that. Amen? Hindi lang din po sa presensya sinasabi natin tayo nasa presensya ng Diyos, yun yung magme-make holy sa'yo, hindi rin po. Amen? Marami pong nagsasabi, o maraming sumisigaw sa kalsada, maraming sumisigaw sa pulpito, be holy kasi ang Diyos ay holy. How can you become a holy? Kung righteousness nga, hirap ka. Amen? So, holiness, para maintindihin po natin, holiness is bestow. Pag sinabing bestow, holiness is bestow upon you. Pag sinabing bestow, ito po ay pinagkakaloob.
Hindi mo to pinagtatrabahuhan o wala itong kinalaman sa kasalanan. Amen? Sorry po. Kung isa kayo sa nagpipreach o nagtuturo, amen, hindi ko po gusto na masagasaan yung teaching ninyo. But holiness, wala po tong kinalaman sa kasalanan. Amen? Na po, it is bestow. Yung kasalanan na nilinis, nasa righteousness yon. Yun yung tinanggap mo. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, nilinis na yon, pinatawad, kaya ka nasa katwiran. Kaya ka nasa standing position kung saan before God. Amen? Doon nilinis yung mga kasalanan mo, kaya ka naging matuwid sa Panginoon. But holiness, na po, it is bestow. Pinagkakaloob lang to ng banal. Kaya nga hindi ito in-announce ni Paul, hindi din to in-announce ni Peter nang sa kanilang sarili. Only Jesus declared this, "Be holy ye, I am holy." Si Jesus po, ang Diyos ang nag-declare nun, na maging banal kayo, na magpakabanal kayo dahil ako'y banal. Na po, pero yun, pinagkakaloob po. Amen? Sa madaling salita, when you receive Jesus and you walk in righteousness, amen? Intindihin niyo po mabuti when you receive Jesus ng totoo, na po, hindi peke, hindi kunwa-kunwari o pakitang tao. When you receive Jesus and you walk in righteousness and you walk in Jesus, parang ganun din, yung sinabi natin, ine-express mo yung attitude ni Jesus, you're walking in the righteousness of God, you rely on Him, is when God bestow holiness in you. Doon pa lang, amen? Ipagkakaloob, ang mismong Diyos ang magdideklara sa'yo na you are holy. Amen? Hindi po tao ang magdideclare na holy ka. Ang Diyos po ang nag-declare nun. So God declare us holy. Na po, there's nothing any human being on earth can do to be holy. Nothing. And this is where now the religion, ito po ang sinasabi ng religion, kaya nakukonfuse ang mga tao. Because people try to be holy. People try to be righteous. Diba? Na hindi naman talaga dapat pinagtatrabahuhan. Amen? Ano po? Hindi po pinagtatrabahuhan. Kaya nga, anything that you do of self is called filthy rags. Lahat ng ginagawa mo sa sarili mo, di ba, nagawa mo sa sarili mo, is barduming basahan sa harapan ng Diyos. Amen? So, you're declared holy, it's a command that God has released upon us. I and you are declared holy and righteous through Christ Jesus. Amen? That is the word before the King of the Glory. Hindi po yun sa akin galing. It's lack of understanding. Sa bawat mananampalataya po, kung akala ninyo at ako na ang holiness ay may kinalaman sa kasalanan. Holiness has nothing to do with sin. Kasi God has been holy before the creation. You call Him holy God? Before the creation, you call God holy. Tinatawag na natin siyang holy. Anong kinalaman nun sa kasalanan? He's eternal, holy, yet God cannot be tempted. God cannot sin. So, anong kinalaman ng word na holy sa kasalanan? Amen? Nauunawaan niyo po ba? Pa-heart nga po, pa-amen po, kung inyo pong nauunawaan yung sinasabi natin, ano po, o naiintindihan niyo. Amen? So that, ang holiness po has nothing to do with sin. It is bestow upon us. Tandaan niyo po yan hindi mo to pinagtrabahuhan, hindi ko din to pinagtrabahuhan. Amen? It is pinagkakaloob. Pinagkakaloob ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ang nag-declare nito, hindi tao. Be holy ye, I am holy. Means siya yun. Siya yung nagsasalita, siya yung nagdi-declare. Amen? Siya po ang nagkakaloob ng holiness. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan because it is the nature of God. Nature niya po ito. It is declaration. Huwag mong abutin ng holiness, kapatid. Kaya ka pagod na pagod.
Huwag mong abutin ng righteousness. Kaya kapagal na pagal, piling mo pinagtatrabawan mo lahat ng bagay. And it's killing people, mga kapatid. Huwag naman nating pahirapan yung mga mananampalataya na abutin ng holiness at abutin ng righteousness since hindi naman natin kailangan tong pagtrabahuhan. We have to believe that Jesus Christ is our righteousness and holiness is pinagkakaloob niya sa lahat ng tunay na tumanggap. Sa lahat ng namumuhay, di ba? Sa pangalan ni God. Amen? Para lang itong ganito, para mapababawin po natin, ano po? Kasi kailangan nitong maintindihan. No, alam kong marami kayong naririnig, be holy, because He is holy. Di ba? Kahit saan, naririnig mo, kapatid. How? Amen? Parang ganito lang, pababawin natin, ano? Declaration po ng Panginoon to, parang nung sinabi niya, let there be light, Ate Pem. Di ba? Nagkaroon ng ilaw. Let there be light. Parang ganun lang sinasabi niya. Be holy, ye I am holy. Diba? And tinawag niya din na holy yung mga angel. Oh, paano magiging holy yung mga angel? They're never seen. They never seen. Paano niya tinawag na holy Israel? Diba? Eh nakita naman natin ang Israel hanggang ngayon nagkakasala pa rin sa Panginoon kung ito'y may kinalaman sa kasalanan. Bakit niya rin tinawag sa verse, sa mga binabasa niyo po to sa Bible, holy prophet. But prophet sin, but he called holy. Naintindihan niyo po ba? I hope and I pray maintindihan niyo po by your spirit, yung gustong ipaunawa sa inyo para hindi kayo mapagod. Amen? We have to rely sa Diyos na nilagay sa altar. Yung ultimate. Yung ultimate na Diyos. Na tumubos sa iyo at sa akin. Na nag-reconcile sa Panginoon. Kaya, make Jesus your righteousness. Understand that you don't qualify for anything in the sight of God except through Jesus. Kung hindi si Jesus po ang inyong dinadala, amen, at hindi siya ang righteousness nyo, walang bagay na pwede kang ma-qualify. Disqualified tayo lahat, but God qualify us because of Jesus. It's only through Jesus. So understand this, continually po ang holiness, continually, kapag ikaw ay nakarely sa righteousness ng Lord, ang holiness is bestow o pinagkakaloob, but righteousness is only through Jesus. Okay? Magkahiwalay yun. Righteousness is through Jesus, but holiness is pinagkakaloob ng Diyos. Anong mas madaling tanggapin? Na ipinagkaloob ang holiness o pagtrabahuhan mo ang holiness, kapatid? Kung kinokontra mo ang pagpapahayag ng Panginoon sa about holiness, ikaw ang bahala. Kung kaya mo maging holy, sige, pagtrabahuhan mo hanggang wakas. Pero I'll rather accept sa ipinagkakaloob sa akin ng Diyos na holiness kaysa pagtrabahuhan ko. Like how I accept that Jesus is my Savior and my righteousness. Ikaw po ang bahala. Ikaw ang bahala magdesisyon. Narinig mo ang pag-aaral na ikaw bahala, Ate April. Gusto mong pagtrabahuan ng holiness? Go ahead. Gusto mong pagtrabahuan, Ate Annalisa? Go ahead. Amen? It's up to you po. But I rather accept the finished work at magre-rely ako sa finished work ng Panginoon kaysa paghirapan kong pagtrabahuhan yung pinagkakaloob niya by grace at freely niyang binibigay sa iyo at sa akin kung tayo ay tunay na susunod at mananampalataya sa Diyos. So begin to depend po on Jesus like never before. Kasi the moment that you start depending on the name of Jesus, you begin to depend on His nature. You begin to depend on what He did on the cross. Kung magdi-desire ka ng righteousness, magde-depend ka rin sa nature ng Diyos. At magsisimula ka rin mag-depend on what Jesus did. Amen? Kaya nga sabi nga ng verse ng Galatians 2:20, pakibasa nga po. Galatians 2:20, 'di ba? I am crucified with Christ.
Nevertheless, I live, it no longer I who live, but Christ who live through me. And the life I live in the flesh is through the faith of the Son of God. Amen? Pabasa po sa Tagalog. Amen. Yung last verse. Yung Galatia 2. Galatians po, opo, last po verse. Galatians 2 verse 20. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Pinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Amen. So, this is where it really begins. Amen? Na po, let's begin in dwelling. Na po, mag-dwell tayo sa Panginoon. Amen? One point pa lang po yun, how the name will manifest in you. Begin to desire righteousness. Amen? Like I said po, kapag nagsimula kang magbigin sa righteousness ng Panginoon, amen? It will make you depend to Jesus. And this is for your soul and for your spirit. Amen? So number 1 po yun. Let's pag-usapan po natin yung tatlong susunod pa sa next na lang po para mahimay po natin at para maunawaan po natin kasi hindi nyo po ito mag-a-absorb ng isang absorban lang. Napakahalaga po ng pinag-uusapan natin kasi ito yung foundation ng pananampalataya natin. Na po, doktrina po ito. Nasa sayo po kung tatanggapin mo o hindi. Amen? So kung may mga tanong po kayo, I'm willing to answer po. At kung may karagdagan po kayo, you are free po to magpahayag po ng mga insight ninyo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, once again, I thank you. I thank you sa lahat ng ginagawa mo. Papasalamat ako sa lahat ng kabutihan mo. Salamat kasi ikaw ang righteousness namin. Salamat kasi ikaw nagkakaaloob ng holiness. Dahil kung pagtatrabahuhin namin to, Panginoon, kung pagtatrabahuhin namin ang lahat ng bagay na to, walang makakaabot sa kaluwalhatian mo. Kasi lahat kami makasalanan. At alam ko, Panginoon, na sa bawat araw, patuloy mo kaming pinoproseso. Hanggang wakas, Panginoon, ang labanan sa mundong ito na hindi mahalaga sa'yo ang makasalanan namin. Hindi mahalaga sa'yo, Panginoon, ang lahat na nagawa namin kung kami ay patuloy na magpapakumbaba, Panginoon. Magsusumamo sa'yo, magpapabago sa'yo, magpapatuwid sa'yo, magpapadisiplina sa'yo, magpapakorek sa'yo, Panginoon. Lord, ikaw ang aming pattern. You have the right, Panginoon, na disiplinahin kami. You have the right na turuan kami. You have the right, Panginoon, Lord, na pagkalooban kami, Panginoon ko, ng mga bagay na gusto mong ibahagi sa amin. Salamat na kaparte kami, Panginoon, ng body mo at ikaw ang head. Salamat, Lord, na dahil sa grace mo, Panginoon, nandito kaming lahat, nagsasama-sama, nag-aaral, nagpapalalim, para makilala ka ng masigit kaysa kahapon. Salamat, Lord, sa biyaya mo, Panginoon, sa araw na to, na muli mo kaming tinipon, na hindi aksidente ang bawat isa na marinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat sa biyaya ng karunungan, kaunawaan, Panginoon, at talino na hindi mo pinagdadamot sa lahat ng iyong lingkod, Panginoon, na humihingi sa iyo. Kaya purihin ka, O Diyos, dakilain ka at walhatiin ka sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. And pahabol ko lang po, na-impress lang sa akin ng Lord. Hindi daw mahalaga kung paano ka nagsimula. Ang mahalaga sa Kanya kung paano mo tatapusin. Kaya purihin po ang Lord and let's give our glory to the Lord and praises. God bless po. And purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Wala po si Sis Jen. Ayun. Thank you po, Sis Beb, sa napakagandang share niyo po na word ni Lord. And it's also a reminder for us na kilalanin natin mabuti ang Panginoon na mas malalim pa.